natin ang Panginoon. Hallelujah. Lumapit sa Panginoon sa isang panalangin. Lord God, our Heavenly Father, once again, kaming mga anak mo ay narito, Panginoon, upang magpuri at sumamba sa inyo. Dalangin po namin, O Diyos, na kami po iyong samahan, Panginoon, sa pangunguna ng iyong banal na Espiritu. Hinihiling din po namin, O Diyos, na mangusap kayo sa amin, Panginoon, at maging bukas ang aming puso sa pakikinig po sa mga nais mong sabihin sa amin. Panginoon, maraming salamat dahil kami po ay may kalayaan sumamba sa inyo. Nawa po, Panginoon, ay maipahayag namin ang aming pagsamba sa Espiritu at katotohanan. At tulungan mo po kami na ilagak sa inyo ang lahat ng aming mga kabalisahan. Ikaw ang manguna tumagitna sa amin at wala po kaming ibang maitaas sa kalagitnaan namin, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon Jesus. Maraming pong salamat sa oras nito. Iyong pagpalain ang aming mga kapatiran na patungo pa lamang po sa lugar na ito. Ingatan mo sila sa kanilang pagbiyahe, O God. At sa lahat naman na narito, O Diyos, patuloy na ibigay nila ang kanilang undivided attention upang kayo po, Panginoon, ay pakinggan at sambahin sa oras nito. Palakasin niyo po, Panginoon, ang aming spirito sa oras nito ng aming pananambahan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lahat tayo magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Are you ready to worship the Lord? Everybody say Jesus! Wala tayong ibang pangalan na itinataas kundi ang pangalan lamang Nino. Kaninong pangalan po? Palakpakan po natin ang pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. Praises to the Lord. In Psalms 150 verse 6, it says, "Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord." What does it mean to praise the Lord? According to the dictionary, Merriam-Webster, sabi dito, to glorify, especially by the attribution of perfections. Do you think God is perfect, church? Amen? Amen? So let's make this declaration. Gayahin niyo ako. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Mas mabilis. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Sabah. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Sabah. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath
If you believe that this is the day, let's sing. Leave behind. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Yes, church. Leave behind. What happened yesterday. 'Cause today there's a good Kung ano man ang circumstance na pinagdaanan natin, what happened leave them yesterday. behind. Today there's a new thing Because the Lord has new blessings for us. So let's sing. Reflect the reason. 'Cause today there's a good thing happening. Leave behind. Behind what happened yesterday. 'Cause today there's a good thing happening. Behind what happened yesterday. 'Cause today there's a good thing happening. The Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Come on, church. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day. It's the day that the Lord has We made. will rejoice. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad. Once again, we'll rejoice. For the last time. Yes, Lord. Hallelujah. There will always be a good thing that will happen today. Because this is the Lord. This is the day that the Lord has made for us. And araw-araw yan napapatunayan ng Panginoon of how good He is. So this song, let's use this to talk to the Lord. Let's say each lyric sa Panginoon as if nandyan siya sa harapan mo. Let's sing. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of
the goodness of God. Let's sing. All my life you have been faithful. So my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so In church, let's lift up our voices. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Amen. Sing. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. Know you as a father, I've known you as a friend. know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. So my life, With all my life you have been faithful. all my life, All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let's sing. Your goodness is running after me. your goodness is running after, it's running after me. Your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Once again, church, your goodness. Your goodness is running after, It's running after me. Your goodness. your goodness is running after, It's running after me. With my life with my laid life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Once again, your goodness. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness. your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Sing, church. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Let's sing. All my life, All my life you have been faithful. so all my life. All my life you have been so good. With every breath that I am I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Yes, oh God, hallelujah. Amen, Father. You are worthy of our praises, Father.
of our breaths, Panginoon. You are worthy of our worship, Panginoon. Because, Lord, you are so, so good. Yes, you are perfect, Panginoon. You are everything that we need, Panginoon. So, Lord, we pray to you, Panginoon. Lumalapit kami sa inyo, Panginoon. We want you to open our hearts, Panginoon. Open our minds, Panginoon. Upang sa gayon, Panginoon, we can love you better, Panginoon. Because you have loved us so perfectly, Panginoon. We want to give back, Panginoon, everything that we could do right now, Panginoon. So, Lord, please change us, Panginoon, into a better person, Panginoon. We want to grow more into you, Panginoon. Lord God, we are using our ears, we are using our voices, we are using our hands, we are using our feet, Panginoon, to praise you, to worship you, Lord. Every part of our body, Lord, we want to worship you and we want to praise you, Panginoon, for everything that you have done for us, Panginoon. Now, Lord, we make a declaration today that this is the day that you have made for us, Lord, to grow. And so, Lord, binibigay namin sa inyo ang aming sarili sa mga oras na ito, Lord God. We surrender ourselves to you, Lord God. Use us, Panginoon, even after this worship celebration, Panginoon. Paglabas namin dito sa bahay-sambahan ito, Lord God, we will radiate your light to the world, Panginoon. So, and Lord, di namin ito magkatawa without your help. So, we are asking for your Holy Spirit to come to us, Panginoon, and saturate us and purify us, Panginoon. And all these things, Lord, we pray in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Purihin ng Panginoon sa umagang ito na minsan pa tayo po ay dadako sa pag-alaala ng malalahat po na. Sa ating pong pakikibahagi sa gawain ito, nais po ng Panginoon na tayo ay maging karapat-dapat sa kanyang pananahan. Kaya ihanda po natin ang ating mga sarili, tayo pong lahat ay minsan pa lumapit sa Panginoon sa isang panalangin. Oh, hallelujah, O Lord, sa Panginoon sa umagang po yun. Kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na kami po ay minsan pa pinagkalooban ng buwan at kalakasan upang sa umagang ito ay muli nagsama-sama ang dali ng pagsamba sa iyong mananahan. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, sa aming pagtanggap ng simbolo ng iyong katawan at tubuhan. Kami po, Panginoon, ay lumalapit sa inyo at pangkumbaga, Panginoon, na lahat ng aming mga pagkukulang, mga pagkakasala, Panginoon, na aming nagawa sa isang buong linggo, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay iyong katawanin, Lord. Upang sa aming pakikibahagi, Panginoon, kami magkikarapat-dapat sa iyong banal. Ano mang karamihan, Panginoon, na naglay ng aming puso, ng aming isipan sa umagang ito, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay walang maililihin sa iyo. Nababatid niyo ang lahat, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, dinanas namin ito, Lord, na ilinisin niyo po, Panginoon, ang bawat sa Panginoon. Upang sa aming pagtanggap ng simbolo ng iyong katawan ito, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay maging karapat-dapat, Lord. Sa lahat ng iyong mga ginawa, mga sakripisyo, inalay mo ang iyong buhay, upang kami, Panginoon, ay muling mabuhay. Panginoon, dalangin namin, Lord, pangunahan mo kami, Panginoon, sa karagatan namin. Panginoon, na kayo po, Panginoon, siya pumakit na hanggang sa aming pakikinig ng iyong mga salita, Lord. Pukawin po ang aming espiritu na tutulog, nangihina, Lord. Muli po ang aming Panginoon, talaksin, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagtatagumpay niyo sa amin sa buong linggo. Pinasamahan namin sa lahat po sa Panginoon. Muli, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Minsan pa pakinggan natin ang banal na kasulatan mula sa aklat ng Marcos chapter 14 verse 22 hanggang sa sumusunod. Narito ang sinasabi. Habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos.
Pagkatapos, kanyang pinaghati-hati at tinapay at iniabot sa mga alagad. Sinabi niya, kunin ninyo ito ang aking katawan, ati po kanin ng tinapay. Ang tinapay po siyang iyan ay siyang sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoon, ang katawan na tumanggap lahat ng hirap at pasakit doon sa krus. Dumamot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay inibot din niya iyon at uminom sila lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Atin pong inumin ng kopa. Ang kopang ito naman siya sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Hesus. Ang dugo na tumigis doon sa krus upang linisin ang ating mga kasalanan. Tandaan ninyo, hindi na ako muling iinom pa ng katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. Purihin ang kanyang mga salita. Yan po, good morning po sa lahat. Isa nga po palakpak sa Panginoon. Kaya nga po napakabuti ng Panginoon na tayo po ay minsan pa magkakasama at tayo po ay narito para magpulit ng pasalamat sa Kanya. And ngayon po, darama po tayo sa ating operatory challenge. I want to share this small, short story. Talaga dito. Minsan may isang member po ng iglesia na nagreklamo. Bakit daw ang dami ng mga singilan at pagkakalob sa church? Dahil siya ay isang farmer, nagkataon na binisita siya ng kanyang pastor habang nagtatanim. Nag-aasi kami yung bro habang pagdating ng pastor. Sabi ng pastor, ang dami naman po ng inyong inihahasik. Hindi po ba kayo nanghihinayang sa mga binhing inyong inihahasik sa inyong bukirin? Sabi po nung reply po ng farmer na sabi dito, pastor, ang lahat ng aking inihahasik na binhi ay ibinabalik ng aking bukirin bilang anin. Alam po pong pagbubunga ang anuman ang aking itinatanim. Sinabi sa kanyang pastor, kapatid, gayon din po sa Diyos, tuwing tayo ay nagkakaloob, binabalik din ng Diyos ng siksikliklik at umaapaw ang mga kaloob na ating ibinibigay sa Kanya. Noon naunawaan po ng magsasaka na ang anumang ibinibigay sa Panginoong Diyos ay hindi nawawala ng pananim, kundi tulad ng binhing itinatanim, ito ay ibinabalik sa Kanya bilang mga bungang aanin. Ang pagpapala po ng Diyos ay nakakapagpabago po ng buhay. Maraming tao po ang hindi natututong magbigay sa Diyos at sa iglesia dahil natatakot po silang mawalan. Well, mga kapatid, nakita po natin na kapag tayo po ay marunong magtiwala sa Diyos, ano po yung mga bagay natin bibigay sa Diyos ay naging pagpapala. Ang pagiging tapat sa Diyos at pagkakaloob ay lalo lamang magpaparana sa atin ng mas malaking katapatan ng Diyos. Being faithful to God will bring more God's faithfulness. Maging tapat ka sa Panginoon at makikita mong lalo ang katapatan ng Diyos sa buhay mo. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo, sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, gayon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Lucas 6:38. So, ayun po na tayo po bilang mga Kristiyano, bilang nakakilala sa Panginoon, sumatin po natin yung ating katapatan sa Panginoon. Dahil minsan po ang ating pong mindset, pagka ako nagbigay, ako'y mawawalan. Mali po yung mindset natin. Ang mindset po pag sa Panginoon, kasi ang katuruan po ng Panginoon is great reversal po yan. Kabaliktaran po yan ng mundo, yung paniniwala po ng mundo. Kasi pag sa Panginoon po tayo nagbigay, kailanman di po niya tayo pababayaan at pagkukulangin. So, tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, ang mabanal, makapangyarihan po kayo sa lahat. Tunay nga Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa buhay, sa kalakasan, sa lahat po ng biyaya na meron po kami. Salamat po sa pagtitiwala niyo sa amin ng mga bagay na meron po kami, yung mga
kalakasan na lalong higit, Panginoon. Tuloy nga agad yung mga negosyo, trabaho, pinagkatiwala mo, lahat po ng pinagkikitaan ayon sa iyong kalooban. Pagpalaan niyo po ito ng lubos, Panginoon. At tuloy nga agad kagaya po ng mga binhi na inihahasik ng isang magsasaka, Panginoon. Alam po namin, ano po yung aming ihahasik para sa iyong kaluwalhati at sa iyong kaharian. Ito po ibibigay niyo at ibabalik sa amin na siksik-libid at umahaw. Turuan niyo po ang mga puso namin, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, ng pusong tapat sa iyo. Nang sa ganun, makita po rin namin ang katapatan mo sa mga buhay po namin. Maraming po salamat, Ama. Ito po ang anasa mo at dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Open the eyes of my heart, Lord. Just open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Tayo po ng Panginoon. So, tayo lahat po ay tumayo at tayo po ay magbukas ng ating Biblia. Buhat po doon sa Psalms. Ano po? Sa aklat po ng mga awit. Chapter 119, verse 105. Napakaganda po ng sinabi po dito. Ano?
Sabi po sa Psalms 119 verse 105, sa wikang banyaga po ay ganito, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sa Tagalog naman po ay ganito ang pagkakasabi. Sabi po niya, ang salita mo'y ilaw o ang salita mo'y isang tanglaw sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan liwanag na tumatanglaw. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli po ay mag-aaral po kami ng iyong mga salita. Patuloy namin tinatahak, Panginoon, pag-aaral tungkol sa kahalagahan, Panginoon, ng Biblia sa aming buhay, ng iyong mga kautusan, ng iyong mga salita, Panginoon. Dahil lahat ng pamumuhay Kristiyano namin, Panginoon, ay dito nag-uugat. Kaya tama lang, Panginoon, na balikan po namin ito at magsilbing paalala sa amin ang bawat pag-aaral na ginagawa po namin. O Diyos, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu ay samahan niyo po kami upang lubos naming maunawaan, Panginoon, ang mga mensaheng nais mong iparating sa amin habang patuloy namin pinag-aaralan ang serye naming pag-aaral tungkol sa Ako at ang Biblia. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Sa inyo ang aming papuri sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. We may be seated now, mga kapatid. It is essential for Christian to read the Bible regularly. Napakahalaga po na hindi ka lang believer ng Bible, kundi ikaw din po ay nag-aaral o mag-aaral ng Bible. Very essential for a Christian to read the Bible regularly. Hindi po pag naisipan lang natin. Ang reason ay maliwanag na sinabi po ng salita ng Diyos. Ang sabi po sa Psalms 119 verse 105, ang iyong mga salita, sabi po dyan, Thy word is a lamp unto my feet, ilaw sa aking mga paa. At ang sabi rito, tanglaw sa aking mga daraanan. Ganon, mga kapatid, kahalaga ang salita ng Diyos na atin pong pinag-aaralan. Kaya nga po, dapat po ito araw-araw, regular na ating binabasa. Ang tanong ko po, palagi po ba nating pinag-aaralan ang Biblia sa ating mga tahanan? Palagi ba natin itong binabasa? Alam niyo po, ang Biblia po ay sinulat ng ating o ipinasulat ng ating Diyos. At lahat ng kailangan po natin, lahat ng gusto po nating malaman ay narito. Ipinasulat ng Panginoon para po kung tayo po ay may tanong, makikita ho natin ang kasagutan sa Biblia ito. May tanong ka tungkol sa kaligtasan, na andito ang sagot. May tanong ka tungkol sa kasalanan, na andito ang sagot. May tanong ka tungkol sa leadership o sa pangunguna, na andito ang sagot. May tanong ka tungkol sa pagpapamilya, na andito ang sagot. May tanong ka tungkol sa pag-aasawa, na andito ang sagot. Sabihin mo na kung ano ang tanong na hinahanap mo bilang isang tao at sasabihin ko sa iyo, ang sagot ay narito. Ang kailangan lang po, basahin natin araw-araw. Pag-aralan po natin araw-araw ang Biblia, mga kapatid. I hope na itong series po natin na lesson all about the Bible or you and your Bible life, na-appreciate po natin yung power ng salita ng Diyos. Na-appreciate po ba natin? Umaasa po ako na unti-unti natin nakikita yung dala nitong kapangyarihan sa buhay po natin. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat isa po ako sa nakaranas ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Walang Pastor Rodel ngayon sa inyong harapan kung wala pong nangaral sa akin ang salita ng Diyos. Siguro po ako'y alipin ng bisyo. Siguro po ako'y problema ng aming komunidad. Siguro po ay naging sakit ako ng ulo ng aking mga magulang kung hindi ko po nakilala ang Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita niya. I praise God because nakita ko po yung Panginoon, nakita ko po yung sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya nga po, mapapatunayan mo, kapatid, na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan dahil makikita mo kung paano ito kumikilos, gumagalaw sa buhay ng isang tao. Ang Biblia po ay napaka-unique. This is a unique book, different from all others, having no like or equal. Salita po ng Diyos, mga kapatid,
walang aklat na maitatapat po rito. Wala po. Wala pong katumbas. Kuminsan lang po, nakakalungkot, bagamat alam po natin na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan sa buhay po natin, bagamat alam po natin na ang salita ng Diyos ay may magagawa sa buhay natin, tayo po ay walang oras na ito'y basahin. Kuminsan nakakalungkot isipin na may mga tao tumanda na, pero hindi pa nabasa ang buong Biblia. Umidad na po ng senior citizen, malapit na pauwi doon sa heavenly citizen, hindi pa po nabasa ang Biblia. Malungkot yan. Ano yung mga ang katabi mo? Nabasa mo na ba ang Bible cover to cover? Sabi mo sa kanya, umamin ka na. Pareho lang tayo. Marami po ang naniniwala sa Biblia. Marami po ang nakikita ang kapangyarihan po nito. Pero kakaunti ang nagbibigay ng panahon para basahin at pag-aralan ito. Anong dahilan? Anong karaniwang dahilan? Busy. Pangalawa, maraming maraming lakad. Kaya minsan di natin makita yung tagumpay sa business of life. Di natin makita yung tagumpay sa dami ng lakad natin. Dahil yung word that is lamp to our feet and a light to our path ay hindi po naman natin binabasa. Kaya ngayong umaga mga kapatid, gusto ko kayong ganyakin. Pag-aralan ng salita ng Diyos. Pastor, busy ako. Tatanungin kita, mas busy ka ba sa mga taong ito? Una, si Abraham Lincoln. Sino po siya? Sino po siya? Kilala niyo po? Siya po ay isa sa mga US President. Actually, tinagurian po siyang Great President. At alam niyo po kung anong dahilan? Nung ako po ay nagbabasa, nakita ko po na isa raw po sa dahilan ng pagiging mahusay niyang leader ay ang pagsunod sa banal na kasulatan. Ang leadership principle po niya ay batay sa salita ng Diyos. Kaya nga po nagkaroon ng tinatawag po natin paglaya ang mga blacks mula doon sa tinatawag po natin pagkaalipin mula sa mga puti ay dahil po kay Abraham Lincoln na siya po nagsabi na sa mata ng Diyos, all are equal. Pantay-pantay. Ano ang batayan ni Abraham Lincoln para sabihin niya yon? Simple lang po, yung salita ng Diyos. Tanong, mas busy ka ba kay Abraham Lincoln sa tingin mo? Presidente to. At ang presidente, alam po natin kung gaano karami ang biyahe, gaano karami ang trabaho, gaano karami ang paperworks, at gaano kalaki ang responsibility. Pero tignan niyo, ang sabi po ni Abraham Lincoln, I believe the Bible is the best gift God has ever given to man. Yung taong napaka-busy, yung taong napakalaki ng responsibility, yung taong napakaraming lakad at napakaraming ginagawa, ang comment niya ito, naniniwala ako na ang Biblia ay ang pinakamagandang niregalo ng Diyos na ipinagkaloob sa mga tao. Wow! Tanungin mo sarili mo, presidente ba ako? Para sabihin kong napaka-busy ko? Ako ba ay presidente na napakaraming lakad? Ako ba ay presidente na napakalaki ng responsibility para hindi ko ituring na ang salita ng Diyos ay best gift ng Panginoon? Para hindi ko basahin ang Biblia? Mga kapatid, hindi lang po siya. Another president of US na ang pangalan ay si George Washington. Of course, they have the same description. At ang sabi po niya, it is impossible to rightly govern the world without God and the Bible. Napaka-imposible ika niya na pamahalaan ang mundo ng tamang pamamahala kung wala ang Diyos at wala ang Biblia. Si Mahatma Gandhi, ang sabi po niya, the reading of the New Testament has given me comfort and boundless joy. Sabi po ni Douglas MacArthur, isa rin pong taong busy ito. Kilala niyo po siya? Ano po ang famous word na sinabi po niya, statement na sinabi niya? I shall return. Kanino niya po ito sinabi?
Sa mga Pilipino, kilala po natin at sa totoo lang po, meron pa po tayong ika nga po ay tawag dito, statue na kung saan ba nakalugar yun? Sa Leyte ba? Kung saan makikita ho natin siya at ang mga sundalo, ano po, ay naroon at nagpapakita na talagang bumalik sila. Gaano kabisi ang taong ito? He's a general, mga kapatid. Maraming responsibility, maraming pakikipaglaban, maraming mga, sabi nga po ay obligasyon na dapat harapin. But despite of his business, ito ang comment niya, believe me, sir, never a night goes by, be I ever so tired, but I read the Word of God before I go to bed. Pakalino po na sinabi niya. Sabi niya, maniwala kayo sa akin, walang gabi na ako'y pagod. Pero sabi niya, hindi ako natutulog na hindi nagbabasa ng Biblia. Tayo naman mga kapatid, tulog agad. Hindi pa nagbabasa ng Biblia. Bakit general ka ba? Isipin mo lang, hindi ka naman general. Hindi ka presidente. Di ba? Pero busy ka. Wala kang time sa pag-aaral ng salita ng Diyos. May problema. Ngayon, isipin mo ito. Bakit itong mga great men na to, okay, despite of their business, despite of their responsibility, nakuha po nila magbasa ng Biblia? Because they saw the great power of the Word of God in their lives. Hallelujah. Si Sir Isaac Newton, isa siyang scientist. Ano po? Alam niyo naman, scientist. Busy rin to. Maraming kung ano-anong iniimbento to. At siguro, kung ito'y pagbabasahin mo ng Biblia, at hindi niya nakikita yung importansya ng Biblia, sasabihin niya, busy ako, buong kabalay, maraming ginagawa, hindi wala akong time sa para sa ganyan. Pero si Isaac Newton, ano sabi niya? I find more sure marks of authenticity in the Bible than any profane history whatsoever. Saan daw po siya nakakita ng tunay na katotohanan? Sabi niya, hindi ko natagpuan yan sa anumang walang kabuluhang kwento ng history maliban sa Biblia. Ibig sabihin, despite ng kanyang business, despite ng kanyang mga invention, despite ng kanyang mga discoveries, ang greatest discovery niya na hindi kalokohan ay ang salita ng Diyos. Kaya kung ito po ay hindi nyo siniseryoso, talo kayo ni Isaac Newton. Hindi lang po yan. Si Michael Faraday, isang scientist din, ang sabi niya, why people go astray when they have the blessed book to guide them? Bakit ang mga tao ay mapapahamak, gayong meron naman po silang pinagpalang aklat? It's because hindi binabasa. Scientist din po ito. And lastly, Pastor, puro Amerikano yan Wala bang Pilipino? Sige, bibigyan ko po kayo. Si Claro M. Recto. Kilala niyo po siya? Kilala niyo po? Kamakailan nakausap po ito Ito sabi po ni Claro M. Recto, dati po siyang senator ng Pilipinas. Ang senador po ba busy? Marami po bang lakad? Maraming paperworks? Meron po ba? Wala? Meron. May mga hearings? Napupuyat? Pero sabi ni Claro M. Recto, he cannot go wrong who follows the scripture. Sabi niya, hindi magkakamali ang taong sumusunod sa Biblia. Ang problema ito, paano mo susundin ang Biblia kung hindi mo binabasa? Kasi ang lagi nating katwiran, busy. Mga kapatid, we must read and study the Bible for two reasons. At ito po yung unang-una, mga kapatid. There is what we call the biblical reasons. Ang una po sa biblical reason na ito, read the Bible because God commands you. Basahin mo ang Biblia kasi inuutusan ka ng Diyos. Inutos po niya. Totoo po. Inutos po niya na basahin ang Biblia. That is the first
first biblical reason why you should study the Word of God. Inutos niya. Doon po sa Deuteronomy, chapter 6, mga kapatid. Basahin natin to. Deuteronomy chapter 6. Ang talata po ay 6 hanggang 8. Ganito po ang ating mababasa. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon dyan. Ito po yung ilang mga bagay na hinighlight ko po dito. Una, yung utos. Ang sabi po, ang mga utos, ito na po yung kumanda, ay itanim sa inyong puso. Saan daw po itatanim? Sa puso. So hindi lang po basta basa-basa. Hindi. Kailangan yung binabasa natatanim sa saan po? Puso. May puso ka ba? Of course, lahat ng tao may puso. Amen? Ang tanong, anong natatanim sa puso natin? Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, anong matatanim dyan? Ay di syempre, ang matatanim dyan, kamunduhan. Ang matatanim dyan, kalayawan. Ang matatanim dyan, puro kalokohan. Bakit po? Walang tanim ng salita ng Diyos. Kaya ang puso ng tao naliligaw. Kung ano yung tama, para sa kanya, yun ang mali. At yung mali, yun ang nagiging tama. Bakit? Kasi nga walang tanim ng salita ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Ito utos niya. No? Itanim ninyo sa inyong puso. Tanong, yung salita bang itanim? Utos ba o hindi? Utos yun. O ito pa. Ituro ninyo sa inyong mga anak. O yung salitang ituro, utos o hindi? Utos. We are commanded to teach our children. Turuan ninyo, sabi niyan, ituro ninyo sa inyong mga anak. Next. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Tanong, yung salita bang pag-aralan, utos o hindi? Utos po ito. Saan daw pag-aaralan? Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan. Nag-aaral po ba kayo ng Bible sa bahay? Nanonood po ng TV sa bahay? Mag-aminan po tayo rito, hindi tayo lalayak, hindi tayo umamin. Okay. Nanonood po ba ng TV sa bahay? Okay. Nagso-social media ba sa bahay? May Bible study ba sa bahay? Nag-aaral ba ng Bible sa bahay? Totoo. Sabi po rito, maliwanag. Pag-aralan salita sa tahanan, eto pa, sa inyong paglalakbay. Sino po rito ang mga bumabiyahe, naglalakbay, umaalis, papuntang trabaho? Sino po? Tanong, kayo po ba nakakapag-aral ng salita ng Diyos kapag kayo po ay naglalakbay? Maliban lang siguro kung kayo ay nagdadrive, medyo mahirap yon. Pero hindi na ho imposible ngayon. Kasi meron ng audio Bible. Sino po dito yung nag-aaral ng Bible habang naglalakbay? Natutulog habang naglalakbay. Mas marami ang natutulog, mga kapatid, sa ating nagsalita ng Diyos. Pag-aralan mo yung kanyang salita kung ikaw ay naglalakbay. Pastor, antok po ako It takes a lot of discipline, mga kapatid, para pag-aralan ng salita ng Diyos. At ang sabi rito, sa inyong pagtulog sa gabi, bago po matulog, nag-aaral po ba ng salita ng Diyos? Nagbabasa po ba? Ito pa. At sa inyong pagbangon sa umaga. Sino po rito yung pagising sa umaga, nananalangin, and then Biblia agad?
Malaki talaga problema natin sa Church of Christ San Pedro. Kailangan talagang ayusin natin to. Hindi ako papayag bilang pastor niyo na hanggang ganyan na lang tayo. Alam niyo, ang reason kung ba't di tayo lumalago kasi di natin sinusunod to eh. Sino po dito ang handang sundin to? Yung iba talagang ayaw. Sino po ang ayaw talagang sumunod sa utos ng Diyos? Sino po nagsasabing mahirap ko gawin? Eh, balikan po natin yung mga presidente. Bakit naman sila? Presidente, hindi naman nagsabing mahirap. Senator, di naman nahirapan. Scientist, di naman nahirapan. Blessing sa kanila. Mga kapatid, gusto kayo encourage. Gawin yung blessing sa buhay nyo, salita ng Diyos. Kasi po, dapat natin itong basahin dahil ito po ay, utos. Ano pa? Verse 8. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Yung iba po, nakita niyo po yung iba, nilalagay po rito. Meron po silang parang, nilalagay nila dito. Okay naman, pwede naman po yun. No? Meron naman po, sabi rito, itali sa inyong noo. Sino po rito yung gusto pag Sunday may Word of God dito nakatali? Lahat tayo, no? Meron nakalagay dito, John 3:16. No? Oh, Brad! John 3:16 yan, nakalagay dito. Hindi naman po literal na sinasabi po yun ganun. Meron po gustong sabihin ng Diyos na sa pagkilos ng iyong kamay, it should be guided by the Word of God. At sa panahon na nag-iisip ka, it should be guided by the Word of God. Kaya lang, paano kikilos ang kamay ayon sa Word of God? Paano mag-iisip ang ating mga utak ayon sa Word of God? Pwede natin binabasa. Kaya ang utos ng Diyos, basahin. Basahin ang kanyang utos. Pangalawa po, read the Bible because you need it. Another biblical reason, mga kapatid, no? Basahin mo ang Biblia kasi kailangan mo yan. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo yan, kapatid. Okay, sabi mo doon sa kabila, kailangan mo yan, kapatid. Amen. You need it. Ano ang sabi sa 2 Timothy? Buksan po natin yung ating Bible. No? 2 Timothy. Chapter 3. Okay, let's start reading verse 16. Ano ba sabi diyan? Ang lahat ng kasulatan ay pinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang. Kailangan o hindi? Kapaki-pakinabang daw. Hindi ibig sabihin kailangan. Kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kailangan mo to. Kasi hindi magiging matuwid ang buhay mo kung hindi mo nakikita ang pangangailangan sa salita ng Diyos. Read the Word of God because God commands you. Read the Word of God because you need it. And the third is read the Word of God because it is the Word of God. Basahin mo ang salita ng Diyos kasi salita ng Diyos yan. Meaning, ang Diyos nangusap. Amen? Tingnan niyo po yung sinabi doon sa aklat po ng 2 Peter. Okay? I-highlight niyo po, mga kapatid, maganda to. 2 Peter po. Okay? Chapter 1, verse 21. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi mula sa kalooban ng tao. So yung mga pinahayag ng propeta, yung mga sinulat po nila, hindi raw po galing sa tao. Hindi ho. Galing po kaya kanino? Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. They were under and guided by the power of the Holy Spirit when they wrote the Word of God. Nung isulat po nila ito, kasama po nila ang gabay ng salita o gabay ng banal na Espiritu. Hindi galing sa sarili nilang salita, kundi po galing mismo sa salita
ng ating Diyos. Kaya every time na nagbabasa ka nito, it's like ang Diyos nangungusap sa'yo. Amen po ba? Amen? Kaya nga ang tawag po dito, love letter. Sino po dito ang nakakatanggapan ng love letter? Noong araw po, uso po yan. No? Wala pa po kasi noong chat. Wala. Noong araw po, ang pamamaraan ng panliligaw, bumibili ng, sino po rito yung nakaabot ng gano'n? Bibili ng stationery, tapos ang bang-bang po ng stationery, tapos kailangan, pag nagsulat ka, gandang-ganda. Bakit? Pag pangit sulat mo, nakakahiya eh, di ba? So, susulatan mo yun, no? Ilalagay mo doon yung iyong nararamdaman. Ito ang maganda. Pagka po sumulat pabalik yung babae, dahan-dahan pa po yung pagbubukas ng ng envelope eh. Ayaw pang masira, no? Pagka po nabuksan niya na, doon po napahayag na yung yung nararamdaman. Yung sinagot ka ng matamis na oo. Maniwala kayo. Yung sulat na yung binabasa pa ulit-ulit. Tinatago pa nga eh. Sino po dito ang mga may love letter pang nakatago? Ayan, si Pastor March. Ayan. Sino pa bukod sa akin? Ayan. Pastor Nolly, meron pa? Pakita na po next week. Sino ba? Oscar Goy, meron din. Galing ni Brother Buboy. Wow. Brother Buboy, kayo po. Meron pa rin. Sino-sino ang mga makaka-fellowship ko next week? Pastor March, Brother Buboy, Pastor Nolly. Sige, magpapahayagan tayo ng mga love letter. Alam niyo po ba yung love letter? Yung approach doon. Listen, okay? Ang approach sa love letter, as if naandyan yung tao. Okay? As if yung tao nakatayo dyan, at siya mismo ang kumakausap sa'yo. Dapat, ang approach po natin sa salita ng Diyos, parang love letter. As if ang Diyos na andyan, kinakausap ka. Kaso ang problema kasi may attitude problem ang mga tao ngayon eh. Lalo na pagka pinagsasabihan. Pagka pinagsasabihan, yung iba hindi pa nga tapos magsalita yung magulang, umaalis na eh. Saan pupunta? Kinakausap pa kita. Hindi pa ako tapos magsalita. Nagmamadali kasi ako eh. Pero yung mga youth natin dito, hindi ganun. Walang ganun dito. Dito, sige po, inan magsalita po kayo. Makikinig po ako. Amen ba mga young people? Yan. Walang ganun dito. Dito sa atin mga young people, well-disciplined. Pag kinakausap, opo, itay, ano po ba iyon? Ano po ba ang inyong gustong ipahayag? Di ba? Nakikinig po ako. Yan. Dapat yun na attitude natin kay Lord. Lord, andito lang po ako, Lord. Sige po, magsalita kayo sa akin. And every time na nagsasalita ang Diyos sa atin sa pamagitan ng Biblia, as if ang Diyos na andyan nangungusap sa'yo. Dapat ganun ang treatment. Para na sa ganun po damang-dama po natin yung sinasabi ng Word. Sinasabi ng Panginoon sa atin. Sino po dito ang ganun magbasa? Amen. Di po ba yung iba sa inyo? Sino po dito yung pag nanonood ng teleserye, hindi naman siya kasali doon sa teleserye, pero naiyak? Ha? Meron? Dapat yung tinatanong nyo eh. Halimbawa, katabi nyo, nanonood ng teleserye, tapos nakita mo umiiyak, tanungin mo, affected? Kasali ka doon? Ha? Alam mo, ang reaksyon noon? Tigilan mo nga ako. Ikaw naawayin. Bakit napaiyak? Simply because nakarelate kasi, naramdaman niya. Ang pagbabasa po ng Biblia, parang ganon. Dapat makarelate ka para kang pumasok doon sa eksena. Alam nyo ngayon po, ang binabasa natin, ay yung sa Lumang Tipan, tapos na po tayo doon sa 2 Samuel, nasa 1 King na po tayo. Grabe po. Kagabi po, meron kaming late dinner ng mga anak ko. Sabi po ng anak ko, si Rosane, Daddy, bakit ganito yung, bakit pinayagan o pinapatay ni Solomon yung kanyang kapatid?
Eh gusto lang naman mapangasawa yung, kung curious kayo, mga kapatid. Next week po, tuturuan po namin kayo kung paano po basahin ang Biblia sa loob ng 1 taon. Tatapusin natin. Tuturuan po namin kayo ng sistema. Huwag kayong mag-alala, i-monitor po namin kayo kung nagbabasa kayo. Huwag din po kayo mag-alala at di naman po namin kayo i-condemn, di namin kayo i-judge kapag hindi kayo nakapagbasa. Tutulungan lang po namin kayo magsisi ng kasalanan. Gusto ko lang po encourage ang church. Balik tayo sa Bible. Read the Word of God as if the Lord is talking to you. And this is the last. And we're gonna end it here. Read the Bible because it's not only a command, because hindi lamang ito kailangan mo, hindi lamang ito salita ng Diyos, pero ito po ay merong amazing prophecies. Amazing prophecies. Kahanga-hangang mga hula ng Biblia. Many religious books in the world obtain many good things, but only the Bible has fulfilled plenty or all the prophecies. Ang daming fulfillment. Yung iba po, mapupulfill pa lang. The Bible has never been wrong in the past and it will never be wrong in the future. Kaya pag sinabi ng Biblia, abangan mo, sigurado, magkakaroon niya ng katuparan. Bigyan ko ng isang sample. Ano po? Isang Bible prophecy na talagang nagkaroon ng katuparan. Doon sa Aklat ng Mga Awit, chapter 22. Punta ko kayo sa Book of Psalms. Sa Tagalog, Aklat ng Mga Awit. Are you still with me, church? Okay. May natututunan ba? Okay. So punta tayo doon. Chapter 22. Verse 12 to 18. Okay. Papasahin ko po sa inyo. Awit. Chapter 22. Verse 12 to 18. Okay? So, sabi po ay ganito. Akala mo'y mga toro ang nakapaligid na kalaban, mababangis na hayop na galing pa sa Bashan. Bibig nila'y nakabuka, parang mga leong gutom, umuungal at sa akin nakahandang lumamon. Verse 14. Parang natapong tubig, nawalan ako ng lakas. Ang mga buto ko'y parang nagkalinsad-linsad. Pinagharian ang dibdib ko ng matinding takot. Parang kandila ang puso ko, natutunaw na uubos. Itong aking lalamunay tuyong abo ang kagaya. Ang dila ko'y dumidikit sa aking ngalangala. Sa alabok, iniwan mo ako na halos patay na. Verse 16. Isang pangkat ng salarin sa aking nakapaligid, para akong nasa gitna ng mga asong ganid. Mga kamay at pa ako'y kanilang pinunpunit. Verse 17. Kitang-kita ang lahat ng aking mga buto, tinitingnan at nilalait ng mga kaaway ko. Verse 18. Mga damit ko'y kanilang pinagsugalan, mga saplot ko'y pinaghati-hatian. Tanong, sino po ang tinutukoy dito? Tama. Yan pong Psalms 22 verse 12 to 18 is about the detailed description of the crucifixion 1,000 years before Jesus was born. Imagine mo kung ang Biblia mga kapatid ay hindi totoo at ito'y nagkataon lang, napaka-eksakto naman ang description. Imagine ninyo mga kapatid, 1,000 years before dumating si Jesus Christ, it was already described in Psalms 22 verse 12 to 18 kung paano mamamatay si Jesus sa pamamagitan ng crucifixion. Pastor, wala naman pong binanggit dyan na krus. On top of that mga kapatid, tama kayo. Crucifixion had not been invented yet. On the other side, mga kapatid, yung description.
Ang sabi po yung mga buto nagkalinsad-linsad. Alam po ba ninyo ang tao pag pinapako sa krus? Hindi po yan yung katulad na nakikita nyo sa Pampanga. Pero po doon pinako, nahulog pa. Nakita niyo ba yun nung mahal na araw? Pinapako. Ay napulot yung kabila, hindi nahulog. Lungangi doon sa krus. Mali, hindi naman ganun po talaga yun eh. Alam niyo po ba pag pinapako sa krus, meron pong butas, no? Na doon dapat tumama yung palad. So, ang unang ipapako, yung kabila. Pagkatapos po na nakapako na yon, may mga tao po na tatalian po yung taong ipapako sa krus, tatalian yung kanyang braso o kamay, hahatakin po yun. Kaya po yung mga buto o yung mga joints, halos magkahiwa-hiwalay. Pagkatapos po, pag tumama na po yun doon sa eksaktong butas, saka pa lang po ipapako yun. And then, ito po matindi. Sabi po rito, no? Yun daw pong kanyang puso, ano? Ay sabi po dito, itong aking lalamunay tuyong abo ang kagaya. Ang dila ko'y dumidikit sa aking ngalangala. Sa alabok, iniwan mo ako na halos patay na. Verse 16, isang pangkat ng salarin sa aking nakapaligid para akong nasa gitna ng mga asong ganid. Mga kamay at pa ako'y kanilang pinupunit. Pag pinako po sa krus, kasunod po noon yung paa. Ito matindi po niyan. Pag ang tao po nakapako sa krus, yung kanyang puso o yung kanyang mga braso halos mapunit, halos magkahiwa-hiwalay, tapos yung kanyang puso naiipit. Ipit na ipit. Kaya pinakamahirap pong kamatayan ay ang kamatayan sa krus na dinanas ng Panginoon para po sa atin. At yan po, bago pa mangyari kay Jesus, 1,000 years before po siya ipanganak, nakahula na sa Biblia. That's why you need to read the Word of God because of its amazing prophecies na natutupad at yung iba po matutupad pa lang. Kaya kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, paano mo malalaman yung propesiya ng Diyos? Hindi mo nalalaman, may nangyayari na hindi ka aware. Bakit? Hindi ka nagbabasa ng Biblia. Alam niyo ba kung ilang prophecies ang nakatuon kay Jesus sa Old Testament? It's over 300 prophecies about Jesus in the Old Testament. And lahat yon, no? Yung prophecies na yon ay eksakto tumutukoy sa Panginoon. Bigyan ko example. Yung kanyang kapanganakan. Sakto. Di ba? Paano siya mamamatay? Eksakto po. Yung rejection ng nation of Israel. And so on. Lahat po ng hula kay Jesus Christ, lahat po ng prophecy tungkol sa Kanya, more than 300 prophecies, lahat po yun natupad. Ano yun? Nagkataon lang? Merong pag-aaral, ano po, kung yung ba ay nagkataon lang, at dito tayo magtatapos. No? Because of the accuracy of the prophecies, maraming nag-aalinlangan at naniniwala na ang Biblia, ano, ito yung una, nasulat after AD 70. Sabi nila, hindi, siguro yung Bible, nasulat lang yan pagkatapos na si Jesus Christ ay ano, umakyat na sa langit, wala na siya rito. So lahat ng nangyari, no, isinulat after na si Jesus ay ano, mawala na rito. AD 70. Sabi nila. Pagkatapos na si Jesus ay panganak, mamatay, at yung destruction ng Jerusalem natapos na, saka sinulat yung Bible. Sabi ng mga hindi naniniwala. However, mga kapatid, in 1947, the Dead Sea Scroll discovered. Alam niyo yung Dead Sea Scroll? Yung mga scroll, alam niyo po yan? Kasi nung araw, ang Bible nung araw, mga kapatid, hindi po katulad ng Bible natin ngayon. Ang Bible po nung araw, naka-scroll, nakaganyan. Tapos po, meron niyang ano, kaya pag nagbasa ho sila noon, binubuklat na ganyan. Nakita niyo po yan sa mga palabas? Ganun po ang Bible dati.
Buti na lang nagawa ko ito, no? Kasi isipin niyo po, kung lahat nakaganyan, di ba? Tapos sinabi ko, buksan po natin sa aklat ng mga awit. Pakikuha nga po yung aklat ng mga awit yan. Tapos, wala pa pong chapter and verse yun before. Wala pa. Saan ba tayo dito? Manuscript po dati, walang verse, walang chapter. Tapos lilipat tayo. Buksan po natin sa aklat po ng Santiago. Pakikuha nga po yung aklat ng Santiago dyan. Kukuha na naman. Ganun o dati, maniwala kayo, mga kapatid. Yung scroll na yon, no? Na-discover yung scroll noong 1947. Saan? Sa Dead Sea. Kaya tinawag siyang Dead Sea Scrolls. Ngayon, nung na-discover po yun, these scrolls contain the book of Isaiah and other prophetic book. Ang na-discover po doon, aklat ni Isaiah, no? When dated, nung, di ba, tinatest po nila yung kung gaano nakatanda. Grabe! They found to be written from 120 to 100 years before Jesus was born. Bago pa ipanganak si Jesus, so hindi totoo yung sinasabi ng mga ng mga skeptics o ng mga hindi naniniwala na ang Biblia nasulat noong AD 70. Hindi ho. Ang totoo pala, bago pa ipanganak si Jesus, 120 or 100 years before Jesus was born, yung pong scroll na yon nag-e-exist na. Grabe. Sabi naman ng iba, hindi, siguro nagkataon lang. Nagkataon lang siguro. Ano sa tingin niyo po? Yung mga hula ng Biblia, nagkataon lang? Hindi. Ito po, may pag-aaral. What are the mathematical odds, or chances of Jesus fulfilling the prophecy? Wala po tayo pero next week siguro, The following probabilities are taken from Peter Stoner in Science Speaks, Moody Press ng 1963, to show that that coincidence is ruled out by science of probability. Ang sabi ni Stoner says that by using the modern science of probability in reference to 8 prophecies, ilang prophecies? 8 lang. Ang sabi niya, we find the chance that any man might have lived down to the present time and fulfilled all 8 prophecies is 1 in 1,017. Ang sabi po niya, that would be 1 in quintillion, hindi trillion. Quintillion, mga kapatid, ibig sabihin, 18 digits. Ganon kalaki yung impossibility na nagkataon lang ito. No? So sabi niya, sabi ni Stoner considered 48 prophecies that says, ito sabi niya, we find the chance that any man or any one man fulfilled all 48 prophecies to be 1 in 1,157. Out of 10, 1, 5, 7, pwedeng merong isa. Kaso po yung prophecies kay Jesus hindi naman po isa, hindi naman po 8, hindi po 48. Ang prophecies na eksaktong nangyari kay Jesus ay ano po? Ilan po? More than 300. So hindi po yun pwedeng nagkataon lang. May nagplano noon at ang nagplano noon ay walang iba kundi ang ating Diyos Ama para sa ikaliligtas nating mga tao. Kaya po, kung hindi pa po kayo nagbabasa ng Biblia, ini-encourage ko po kayo ngayong umaga, simulan na po nating mag-aral ng Biblia. Because ang sabi po natin, for some reason, ayon sa salita ng Diyos, it is God's command. Kailangan natin ito. Ito ay salita ng Diyos at basahin natin ito dahil yung amazing prophecies niya siguradong matutupad
sa buhay ng tao. So tayo pong lahat ay magsitayo at sa oras na ito ay lumapit sa Diyos. Mag-pray tayo sa Lord. And hingin natin sa Panginoon na tulungan tayo na karoon ng disiplina pagdating sa pagbabasa ng Biblia. Amen? And next week tuloy po natin itong Bible series na. Let us pray. Lord God, Heavenly Father, marami po kami mga natutunan, Panginoon, sa iyong mga salita. At hindi po namin makontain sa puso namin ang kapangyarihang dulot, Panginoon, ng iyong mga salita sa buhay namin. Because your words are living words. They are not idle words. Hindi katulad ng ibang mga aklat na nilipasan na ng panahon at nawala. Pero ang iyong mga salita, katulad ng iyong sinabi, Panginoon, ng langit at ang lupa lilipas. Pero ang iyong mga salita, ni isang kudlit ay hindi mawawala. So Father God, tulungan mo po kaming bigyan ng pagpapahalaga ang iyong mga salita. Tulungan mo po kami, Father God, na ito'y bigyan ng so much attention sa buhay namin. Maaaring busy kami, marami kaming lakad, marami kaming ginagawa, pero Panginoon, nilatag mo. Pwede namin itong basahin sa aming tahanan. Pwede namin itong pag-aralan kung kami naglalakbay. Paggising namin sa umaga, o pagtulog po namin, o kahit saan kami naroon, Panginoon. Sinabi mo, inutos mo, pag-aralan namin ang iyong salita. Lord, tulungan mo po kaming magbalik sa commitment na yun, O God. Dahil Panginoon, nakilala namin kayo at nalaman namin ang iyong mga kaligtasan o ang iyong pagliligtas. Nakilala namin ang iyong anak na si Jesus nang dahil sa iyong mga salita. Pahalagahan namin ito, O God. Pagpalain po, O Diyos, ang iyong mga mensahe at higit sa ito ay aming napakinggan. Ito ay aming may pamuhay. In the name of Jesus, lahat tayo magsabi na, Amen. 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 Let's sing, church. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Sing it, church. Holy,
declare that He is worthy of all. Sing. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yeah, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. The worthy is the Lamb. Come on, church. The worthy is the Lamb. 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 Worthy is the Lamb. Yes, you are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, just worthy. Sa atin pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mangpangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagtatapos sa aming gawain. Sinamahan niyo po kami, Panginoon. Ginabayan niyo po kami, Panginoon. At tinuruan niyo po kami, Panginoon. Salamat po sa inyong mga salita na napag-aralan namin ngayong umaga, Panginoon. Lord, i-apply po namin ito sa aming buhay upang kami po, Panginoon, ay lumakad ng sa inyong katuwiran, Panginoon, sa inyong gabay, Panginoon, sa pamamagitan po ng mga salita mo po, Panginoon. Nawa, Lord, amin pong basahin, pag-aralan ng mga salita mo. Dahil ito po, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng katagumpayan sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Lord, ang dalangin po namin sa aming paglabas, Panginoon, sa pagharap namin, Panginoon, sa panibagong buhay, Panginoon, dalangin po namin na inyo po kaming gabayan, ang banal na Espiritu, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng katatagan, Panginoon. Nawa, Lord, matagpuan mo po kami na naglilingkod kami, Panginoon, bago ka dumating, Panginoon, bago kayo bumalik, Panginoon. Matagpuan niyo po kami na kami po, Panginoon, ay naglilingkod sa inyo. Lord, sa pansamantala po namin pagkahiwa-hiwalay, Panginoon, ngayong umaga, ang dalangin po namin ay inyong pag-iingat sa bawat isa. Makarating kami, Panginoon, ng ligtas sa aming mga tahanan, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo po ang papuri. Pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Gusto natin na ating mga kamay, tanggapin po natin ang pagpapala. Naway lumago kayo sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na sa Jesucristo. Sa Kanya kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.